Hello my dear Aquarius. Gawin na natin yung daily reading mo. Quick cleanse. Gusto nyo ba ng quick cleanse para mag-remove ng mga negative energy? Okay, quick cleanse tayo. Mabilisan na cleansing. Pantanggal ng mga negative na energy. Ayan. Okay. Okay. So, mabilisan na intro muna tayo, my dear. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 30 na pala to. June 30, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan nyo po muna na magpasalamat po ako na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscriber. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at makatulong po sana itong ginagawa natin na reading sa inyo or makatulong po ito sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Okay? Ulitin ko lang ha, June 30, 2026. Let's go na tayo my dear Aquarius. So, 8 cards po tayo, base card at saka clarification card. Okay, hanapin na natin ang pinakaunang base card mo. We have here, okay. Okay. 6 of Wands. Kasama niya is the Tower. Okay, my dear. So, sinasabi sa card na to na may success na parating para sa'yo. Okay? So, actually, yung message niya is parang sinasabi niya dito, my dear, na huwag kang matakot na mag-umpisa ulit. Huwag kang manghinayang sa mga bagay na posibleng ibinigay mo na hindi naman namunga. Mas mainam pa, my dear, na parang mag-umpisa ka ulit magtanim, okay? Kaysa naman yung hintayin mo na mamunga yung isang bagay na hindi na talaga mamumunga. Kasi ayan siya, my dear, oh. No, may 6, okay, may 6 of Wands, may kinalaman sa energy ng success and then energy ng Tower. So, although nagre-release to, my dear, ng medyo negative na energy, okay, pero i-highlight ko yung energy na nakukuha ko, my dear, na huwag ka matakot na mag-umpisa ulit. Okay? Kasi nabubuhay ka dito sa ibabaw ng mundo eh. So, it's really normal talaga na minsan maglalagay ka talaga ng effort sa isang bagay, tapos hindi mo makikitaan ng result, pero hindi ibig sabihin it is the end of the world. So sa araw na to, my dear, posible na meron kang pinaglaanan ng effort, okay, and then hindi siya nagkaroon ng result, okay, and this is the day, my dear, na i-analyze mo if itutuloy mo pa ba, worth it pa ba na maglagay ng effort dito? Kasi kung hindi na talaga worth it na maglagay ng effort dun sa bagay na yon, it's better, my dear, na mag-start all over ka ulit. Ibig sabihin, mag-umpisa ka na lang ulit from the top, okay? Wala namang masama doon. And look at the brighter side, my dear Aquarius. Kung mag-uumpisa ka ulit, okay, once again, paki-analyze kung dapat pa bang lagyan ng energy yon or hindi na. Kasi kung sa tingin mo naman, dapat pang mag-invest ng energy and then go for it, di ba? Kasi ang maliwanag lang na nakukuha ko dito is more on parang possible na makaramdam ka ng Tower ngayong araw na to, which is mga bagay na hindi umaayon according sa kagustuhan mo. Baka nag-e-expect ka, my dear, na sa araw na to may ganito na, may ganyan na. So, possible na baka makareceive ka rin ng mga bad news ngayong araw na to. Pero, my dear, this is also the time na i-analyze mo if worth it pa bang maglagay ng energy dito
And kung hindi naman, ang sagot naman ay hindi, huwag ka matakot na mag-umpisa ulit, okay? Kasi may sure success na parating sa'yo, okay? Kasi baka ma-receive mo yung negative na, ma-receive mo yung negative na energy ngayong araw na to, and then, panghinaan ka ng loob, okay? Normal lang yan na madismaya ka, panghinaan ka ng loob, pero, to the point na napapanood mo to, this is a message galing sa ating buong may kapal na sinasabi sa iyo, my dear Aquarius, na okay lang yan. Sige, bumangon ka lang ulit, mag-start ka all over again, okay? And pwede to mag-resonate, my dear, sa money and career. Pwede din to mag-resonate sa connection, which is family, friends, and relationship, okay? Next card tayo is, we have here the Seven of Pentacles. Ito na yung sinasabi ko, my dear, na ine-expect mo. Clarification niya is the Ace of Sword. Okay. So, possible, my dear, yan na nga yung sinasabi ko, baka meron kang ine-expect ngayong araw na to, tapos hindi siya mangyari. And, kung bibigyan, kasi ang Ace of Sword is the gift of knowledge, my dear Aquarius. So, kung bibigyan ka ng parang insight ngayong araw na ito, okay, for example, like, meron kang ginagawa, and then expected mo ngayong araw na to aandar na siya or tatakbo na siya, and then when you press nung pinindot mo na my dear yung start button, hindi siya umandar. So there's a tendency na alam mo, kasi meron tayong energy ng Ace of Swords, alam mo, my dear, kung ano yung kulang, okay, ano yung mali. Pero dahil siguro napakaraming effort mo na rin na ginawa or binigay dito sa kung ano man tong bagay na to, posible na medyo i-reject mo, my dear, kung ano man yung pinapakita sa'yo ni Ace of Sword, okay? So, maganda tong araw na to. This is a very, very nice day, my dear, kasi if just in case na meron kang ginagawa, di ba, ino-open ko yung lahat ng side, my dear. If just in case meron kang ginagawa, this is the time, nabanggit ko na kanina, na tingnan mo kung dapat pa bang maglagay ka ng energy at effort doon. And at the same time, this is the day din, my dear, na ipapakita din sa'yo kung ano yung mga possible na pwede mong gawin para may improve yung bagay na yan. Kaso, ang ano dito is more on, baka siguro parang ayaw mong gawin or baka magkaroon ka ng denial because of maraming reason, okay? Baka ayaw mo nang baklasin, ayaw mo nang palasin, or ayaw mo nang mag-effort ulit. Yung gano'n na nakukuha ko, my dear. Pero yung overall na energy so far sa apat na card na nasa table natin, sinasabi dito, my dear, na if just in case na ma-realize mo na hindi na dapat maglalagay ng energy dyan, it's okay, pwede ka ulit mag-umpisa, kahit from scratch mag-umpisa ka ulit, okay lang yan. And if just in case naman, my dear, na meron ka makikita na parang maliit na details and kinakailangan mong ayusin yon, huwag ka talagang magdalawang isip na ayusin yon. Kahit na parang meron kang mga kinakailangan na baklasin, tanggalin, okay? Kailangan ko mag-set ng example para maintindihan mo, my dear. Kunyari, gumagawa tayo ng bahay. Tapos, lagay lang ng lagay ng mga hollow block. So, siguro sabihin natin, mga nakaka-9 na patong na tayo ng hollow block. So, mataas-taas na yon. So, dun sa pangatlo, may hollow blocks doon na dapat hindi pala para doon. Kasi ang tendency na pag hinayaan mo yung hollow blocks na yun doon, pwede may yun na pagdating ng araw, mag-collapse yun at masira niya yung buong yung buong construction, something like that, okay? So, ngayong araw na to, there's a tendency na masyadong na-highlight yun. Ma-highlight yung hollow blocks na yun, okay? Nagsaset lang ako ng example. And, sad to say, kahit nakaka-9 na patong na tayo, kailangan natin tanggalin yung 9 na patong na yun para maayos lang yung napakaliit na detalye na yun. Kaya parang siya, yung para bang nakakapang hinayang kasi parang ang layo-layo na yung para bang typical na sumakay ka ng bus, tapos nangangalagitnaan ka na ng biyahe, tapos nakalimutan ko yung baon ko, or nakalimutan ko isara yung ilaw, or nakalimutan ko patayin yung saksak ng electric pan. Yung parang ganun na pakiramdam, my dear. Nagsaset lang ako ng example para maintindihan mo, my dear, kung ano yung possible na maging senaryo ngayong araw na to. Pero sabi nga, my dear, nung energy ng card natin, na kahit ano pa man yan na ma-receive mo ngayong energy ngayong araw na to, kung ano may ma-receive mo ngayong araw na to,
kung ano man yan, wag kang magdalawang isip na gawin kung ano yung tama. Kung kinakailangan mo nung sukuan yung project na yon o yung relationship na yon o yung connection na yon, why not? Go, bitawan mo, i-release mo, my dear. Okay? So, kung kinakailangan mong ayusin yung maliit na detalye, wag mong sabihin na ay maliit lang naman 'yan eh. Kumbaga hindi naman 'yan makikita eh, 'di ba? Kasi baka yung maliit na detalye na 'yun ang sumira talaga ng lahat. For example, baka meron kang makita ngayon na mali sa partner mo. It's better na kausapin mo yung partner mo and then i-address mo ngayon para hindi na siya lumala or hindi na siya lumaki. Kahit sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, it's better na i-address mo na ngayon kung ano man yung nakita mo na mali, okay? Ngayon, kung sa tingin mo hindi naman na maayos, eh di 'di ba? Mas maganda makipag-iwalay ka na lang. Kung alam mo naman na hindi naman makikinig at hindi naman niya mauunawaan, 'di ba? So I guess pero hopefully na walang ganun na mangyari. I hope na madaan lang sa magandang usapan, okay? So let's go tayo, my dear. Next card tayo. Kung meron kang ine-expect sa energy ng Seven of Pentacles, for example, ine-expect mo, oh, I hope, akala ko magbabayad ka na ngayon, 'di ba? Yung ganon, wag mo siyang parang iano na, okay lang, baka wala pang pera, ganun. Ano mo, kausapin mo, na, oy, akala ko ba magbabayad ka na ngayon, hinihintay ko yan, ganun. Kahit na alam mo na, sasagot mo na, sa sarili mo na, ay, hindi siya magbabayad ngayong araw na to, maganda pa rin na i-address mo, para alam ng tao na inaasahan mo yung bagay na yon, okay? Kasi baka mamihasa nga naman, 'di ba, sa susunod, 'di ba? Ay, hindi naman ako kinausap eh. So, baka hindi na talaga nag-e-expect na hindi na talaga nagpapabayad si Aquarius, yung mga ganon, okay? Simple details pero it really really matters, okay? Let me see, my dear. We have here the energy of the Queen of Swords, okay? Second chance, okay? Ang Queen of Swords is nagre-release talaga lagi sa akin ng second chance or parang pangalawang pagkakataon, okay? Tingnan natin kung anong kasama niya. I-clarify na natin kaagad. Paki-clarify po si Queen of Swords. Paki-clarify po si Queen of Swords. Okay, the Chariot. Okay. Kung ipagpapatuloy mo pa ba or hindi, kanina pa natin pinag-uusapan to, my dear. Okay? So, ngayong araw na to, malalagay ka talaga sa sitwasyon na kinakailangan mo mag-isip kung ipagpapatuloy mo pa ba yung isang bagay or hindi na. Okay? So, yun ang sitwasyon mo ngayon. Kung kailangan din, itanong mo rin sa sarili mo kung kaya ko ba? Kaya ko pa ba? Yung ganon. Okay? So, tingnan natin. Pero kung titingnan natin, my dear, sa career, I have this very very strong feeling na parang magiging mas kung lalo na kung nasa moment ka ngayon, my dear Aquarius, na parang pakiramdam mo parang down na down ka na or parang wala na talagang pag-asa, mas mainam kung magkakaroon ka ng mindset, my dear Aquarius, ngayong araw na to, June 30. And maganda to kasi next day is July 1 na. So maganda, my dear, ng pinakaunang araw ng buwan ay talagang positive energy talaga. Para isang buong buwan is talagang positibo talaga, 'di ba? So I hope na ngayon pa lang, 30 pa lang, talagang nila-line up mo na yung sarili mo ng mga positive na energy, 'di ba? And talagang maliwanag na sa iyo, my dear, kung ano yung mga dapat mong gawin para pagsampa ng July 1, okay na tayo, 'di ba? So let me see, my dear. Last two cards na lang tayo, my dear Aquarius. Last two cards. Okay, we have here the energy of the Nine of Swords, 'di ba? So, huwag kang mag-deny, my dear. Kung kinakailangan mo mag-start all over again, mag-start all over again ka ulit. Paulit-ulit ko sinasabi sa iyo, my dear, na kung kinakailangan natin tanggalin yung 9 na patong, tanggalin natin yung 9 na patong. Kung kinakailangan mong sabihin mo, 'di ba? Kausapin mo, may nagawang mali, sabihin mo na may nagawang mali. Kasi naman yung sinasarili mo yan, dinidibdib mo, hindi siya mare-resolve, 'di ba? Although minsan ayaw natin na ng mga confrontation, hindi naman tayo naghahanap ng away, my dear. Yung sa atin lang is at least paano, parang kung talagang mahal natin yung tao at gusto nating ma-save kung ano man yung dapat na ma-save, eh sabihin mo, 'di ba?
Kasi hindi naman may nakukuha ako dito na parang tao. I have this very very strong feeling, my dear, na there's a tendency na meron kang ine-expect sa isang tao and then parang hindi yun ang nangyayari. Kaya sabi ko nga sa iyo, my dear, it's better na kausapin mo yung tao na yan and then i-address mo talaga sa kanya na inaasahan ko na ito yung mga mangyayari. Inaasahan ko na magbabayad ka, inaasahan ko na magbabago ka para alam niya rin. Okay. And I think makakatulong din yun, my dear, para makapag-decide ka kung ipagpapatuloy mo pa ba yung connection or hindi. Kasi nakadepende din yun sa reaction ng tao. Kung parang nagsisisi siya or parang kung ano man yung reaction niya, depende kung nagsisisi siya or nagmamalaki siya. And dun ka makakakuha, my dear, ng parang idea kung paano mo, anong susunod mong gagawin. Okay. Let me see, my dear. We have here the energy of the High Priestess. Sa paglabas ng High Priestess, my dear, pinapakita na sa iyo ngayong araw na to, my dear, kung ano yung mga bagay na tatanggapin mo na lang talaga. It's just more on parang, syempre, i-analyze mo pa rin. Pero ipapakita sa iyo ngayong araw na to kung ano yung mga bagay na posibleng mali na nangyayari sa buhay mo, ano yung mga bagay na kinakailangan mo ng bitawan, at kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong i-let go. Pero, ang pagpapasya kasi, my dear, ang huling desisyon kasi, my dear, ay nasa iyo. 'Di ba? So maski ipakita sa iyo 'yan, kung ayaw mo naman tanggapin, wala pa rin, 'di ba? Ikaw pa rin talagang masusunod. We have here the energy of the Knight of Pentacles and the energy of the Four of Wands, okay? So sa usapin ng financial, my dear, kinakailangan mo pa rin talagang maghinay-hinay or magdahan-dahan. Sa usapin ng relationship, okay, may kinakailangan talagang ayusin, my dear, sa usapin ng relationship. Ganon din, my dear, sa usapin ng financial. Pero sa paglalabas ng pera, kinakailangan mo pa rin maghinay-hinay or magdahan-dahan, okay? Sa usapin ng relationship, may kinakailangan talagang ayusin. Relationship, connection, family, friends, and relationship. May kinakailangan talagang ayusin, okay? So, my dear Aquarius, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, June 30, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!